Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, mga effective na tips para mas hahabulin ka ng lalaki. So, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ito. So, ating aalamin, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Number one, eto yung the power of scarcity. Ito yung kapag magkarelasyon na kayo or nasa dating stage pa lang kayo, ito yung technique na kapag nagkita na kayo, huwag kang masyadong magtagal diyan. Kumbaga, i-cut short mo yung pagkikita nyo. If ine-expect niya na matagal kayong magkasama, dapat gumagawa ka ng paraan para umalis ka muna at sabihin mo may gagawin ka or may hinahabol kang schedule na dapat mong gawin or tapusin, di ba? Sa mga ganitong mga gawain, ang lalaki ay naiiwan at yung parang nabitin siya, ganon. So yung lalaki, kapag ganon, ay mas lalo siyang macha-challenge, mas lalo siyang nanggigigil na mag-effort lalo na gumawa ng mga paraan para mas lagi kayong magkasama. O, di ba? Yung mga ganyan, iba ang effect niyan doon sa lalaki. Or, huwag ka laging nagpapakita sa kanya. Kumbaga, dati ay lagi kanyang nakikita o nakakasalubong. Ngayon, huwag muna. Parang umiiwas ka ganon. Or parang tinataguan mo siya na literal. Para hindi ka laging nakikita. Ang ganyan ay siguradong mag-trigger doon sa lalaki para hanapin ka, para makita ka. Kasi hindi siya sanay na bakit hindi ka na niya laging nakikita. Okay? So, yun ay magpupush sa kanya na hanapin ka, na alamin kung bakit, saan ka ba ngayon naglalagi, di ba? Kapag ganyan, sigurado na ang lalaki ay dodoblehin pa niya ang kanyang mga ginagawa para sa iyo. Number one. Number two, ito yung create emotional highs and lows. So ito yung kapag magkasama kayo, siguraduhin mo na talagang magiging masaya yung pagkikita nyo. Okay? Na talagang yung nangyari doon sa pagkikita or pagsasama nyo ay nagiging napakasaya na ang emotions diyan sa pagkikita nyo na yan ay very high. Kapag ganyan, ay sigurado na he will want more of that experience. Di ba? Kasi doon ay sobrang masaya ang kaniyang experience na kasama ka. Kapag ganyan ang nangyayari tuwing magkasama kayo, sigurado na lagi-lagi kanyang namimiss. At yung pagka-miss na iyon ay nag-create yun ng feeling na gustong-gusto ka niya laging makasama, makita. So, ito yung literal na naghahabol. Inaalam niya kung kailan ulit mauulit or kung kailan ulit kayo gagala or pupunta ulit sa mga ganong mga lugar at mga gawain na kayo ay sobrang nasiyahan, di ba? Emotional highs and sometimes emotional lows, di ba? Ito naman yung lows na siguro kayo ay medyo may mga hindi magandang mga nangyari sa inyo, may tampuhan, may hindi pagkakaunawaan. Ang mga ito ay nag-create ng hindi magandang emotion doon sa lalaki kapag hindi na kayo magkasama. So, napapaisip siya or nagiging malungkot siya kasi yung separation ninyo ay hindi naging maayos. Kaya gusto niya agad na ayusin or sana mag-usap kayo or maging okay na ulit kayo. So, since yun ay emotional low, ibig sabihin hindi maganda. Pero yun naman ang nagtutulak sa lalaki para gumawa ng mga paraan na mag-usap kayo. Ito yung parang literal na naghahabol siya dahil gusto niya na maging okay kayo. Number two. Number three, eto, yung make him feel special. Alam niyo, wala na sigurong tatalo sa ganyang
feeling, yung pakiramdam mo doon sa ipinapakita ng karelasyon mo ay special ka, ay talagang mahal na mahal ka. Kapag ganyan ang pakikitungo mo diyan sa partner mong lalaki, sa karelasyon mo, sigurado na mamahalin ka niyan in return. Kasi nararamdaman niya eh. Nakikita niya yung treatment mo sa kanya, yung pakikitungo mo sa kanya na sobrang special. Na talagang ramdam na ramdam niya yung siya ay mahal mo. Kapag ganyan, hindi kayang palampasin ng lalaki yan. Kapag ganyan ang treatment mo or ipinapakita mo sa kanya, sigurado na yan ay maghahabol sa iyo. Kapag hindi kayo magkasama, sigurado na empty ang pakiramdam niya. Kaya gusto kanya ulit makita or makasama. His time and effort is now invested in you. Okay? So parang ang dating niya is naghahabol. Di ba? So ayan po, ang number 3. Number 4, eto yung give attention and pull back. So ito yung kapag nasa dating or getting to know each other stage pa kayo, ito ang effective talaga na gawin mo. Yung kapag kayo ay nagkita or nag-date or nag-uusap, magpakita ka ng mga kilos mo or pananalita mo or pakikitungo mo sa kanya na interesado ka rin sa kanya. Magpakita ka ng actions na meron ka rin gusto sa kanya. Tapos, hanggang doon lang ulit. Huwag mo nang dudugtungan yan, okay? So, nung nagkahiwalay na kayo, mag-iiwan yun sa lalaki ng palaisipan. Palaisipan na, uy, mukhang may pag-asa ako dito. Kasi nakita na niya yung mga signs eh. So, yung lalaki, talagang hindi siya papayag na hanggang doon lang. Pero ikaw naman ay parang lumalayo, di ba? Kumbaga sa communication kapag hindi kayo nagkasama, hindi kayong unang nag-uumpisa ng convo or conversation. At kapag nagme-message siya, hindi mo rin agad sinasagot. Yung mga ganyang mga diskarte, sigurado na ang lalaki ay sobrang mag-e-effort yan, magpupursige yan. Hindi siya papayag na hindi maulit yung pagkikita nyo na yon. Hindi siya papayag na hanggang doon na lang. So, ang ganyang mga technique ay napaka-effective. At sigurado ang lalaki na yan ay mas lalong magpupursige. Literal na maghahabol yan. Kasi iniwan mo siya sa ere eh. Parang binibitin-bitin mo siya doon eh. Number 4. Number 5. Have your own life. So, bilang babae, ipakita mo sa lalaki na hindi lang sa kanya nakatuon ang oras mo, na hindi lang sa kanya nakafocus lagi ang isipan mo, ang buhay mo. Kahit naman ganun talaga yung nararamdaman mo, gustong-gusto mo siya laging makita, nami-miss mo siya lagi, pero dapat pinipigilan din yan minsan. Kasi kapag all the way ka sa kanya, kapag available ka lagi sa kanya, madalas itong ganitong mga nangyayari ay nag-iiwan sa lalaki na para maging relax, maging kampante. Madalas yun ang nagiging sitwasyon kapag yung sobrang ipinapakita mo na andyan ka lagi. Okay? So ngayon, mag-focus ka sa sarili mo. Yung goals mo, yung career mo, trabaho mo, ipakita mo sa kanya na busy kang tao, na may pinagkakaabalahan ka, na hindi lang siya ang lagi mong inaatupag or iniisip. Okay? Kapag ganyan, ang nakikita ng lalaki sa iyo, matri-trigger ulit yung kanyang utak at hindi yan papayag na ganyan-ganyan na lang. Kasi ang lalaki, yung ganyang mga nakikita niya ay nakakaapekto yun sa kanyang ego. Di ba? Ang lalaki, ma-pride yan eh. So gusto niya napatunayan na hindi mo na kailangan yan. Andito naman ako. Kaya ko namang mag-provide. Kaya sa akin na lang yung oras mo, okay? Yung mga ganyan. Madalas ang lalaki na successful, madalas gusto niya na yung kanyang minamahal na babae ay lagi niyang nakakasama. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka pwedeng magkaroon ng sarili mong buhay ng pinagkakaabalahan. Mas maganda pa nga ang ganyan eh. Di ba? Mayroon ka na ring source of income at ipinapakita mo sa tao na yan na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Kapag ganyan ang nakikita ng lalaki sa iyo,
mas mapapahabol pa yan. Okay? Number 5. So, ayan po ang ilan sa mga effective na tips para maghabol sa iyo ang lalaki. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe